Bantay Panahon PH. Impormasyon mula sa JTWC. Ang bilis ng hangin at mga kategorya ay maaaring magkaiba sa mga iniulat ng mga lokal na ahensya ng meteorolohiya. Ang Fangwong ay matatagpuan 1,721 kilometro silangan ng Manila, Pilipinas, at tinahak pakanluran sa bilis na 24 kilometers per hour sa nakalipas na 6 na oras. Ang pinakamataas na significant wave height ay 8.8 metro. Inaasahang tatahakin ng Fangwong ang pakanluran hilagang kanluran sa ilalim ng impluensya ng isang nabubuong subtropical ridge sa hilagang silangan. Inaasahang susundan ng ridge na ito ang sistema pakanluran at kalaunan ay mananatili malapit sa 20,140 I. Ang Fangwong ay gagalaw sa kahabaan ng timog kanlurang gilid ng ridge sa loob ng susunod na 3 araw. Ang pagtama sa kalupaan sa loob ng Luzon ay inaasahang mangyayari sa loob ng humigit kumulang 60 oras sa timog lamang ng kasiguran. Ang sistema ay lilito sa loob ng South China Sea at magsisimulang umikot sa kanlurang bahagi ng subtropical ridge. Isang pahilaga-hilagang direksyon ang inaasahan sa natitirang bahagi ng panahon ng pagtataya na may medyo mabagal na bilis dahil sa nagal-alabang pagkontrol ng isa pang ridge na nakasentro sa Hainan. Isang huling pagtama sa kalupaan ang inaasahang mangyayari sa Timog Taiwan pagkatapos lamang ng 5 araw. Sa tuntunin ng intensidad, inaasahang mabilis na lalakas ang Fangwong sa loob ng susunod na 36 na oras sa humigit kumulang 215 kilometers per hour. Ang paglakas na ito ay titigil kapag ang easterly shear ay nagsimulang tumaas sa humigit kumulang 45 hanggang 55 kilometers per hour. Ang intensidad na 215 kilometers per hour ay kasalukuyang inaasahan sa oras ng pagtama sa Luzon. Pagkatapos tumama sa kalupaan, ang bulubunduking lupain ay mabilis na magpapahina sa vortex. Kapag ang sistema ay pumasok sa South China Sea, ang muling paglakas ay mahahadlangan ng tumataas na southerly shear at tuyong hangin. Bilang resulta, inaasahang hihina ang Fangwong sa natitirang bahagi ng panahon ng pagtataya habang tinatahak nito ang Timog Taiwan. Ang model guidance ay patuloy na nagpapakita ng napakagandang pagkakasundo sa loob ng susunod na 3 araw, maliban sa NAVGEM na sumusubaybay sa vortex ng mas malayo. Kung hindi isasama ang NAVGEM, mayroong 213 kilometro na cross-track spread sa loob ng 3 araw na nagbibigay ng mataas na kumpiyansa sa JTWC track forecast sa panahong iyon. Pagkatapos ng 3 araw, ang mga modelo ay nagsisimulang maghiwalay sa iba't ibang talas ng pagliko pahilaga. Ang GFS ang may pinakamalawak na pagliko habang ang GALWEM ang may pinakatalas. Ang cross-track spread ay tumataas ng malaki sa 750 kilometro sa loob ng 5 araw. Ang JTWC track forecast ay mas malapit na sumusunod sa mga solusyon ng ECMWF at AI sa loob ng susunod na 5 araw na may katamtamang kumpiyansa. Ang intensity guidance sa kabuuan ay sumasang-ayon sa mabilis na paglakas sa loob ng susunod na 36 na oras, kung saan halos lahat ng available na re-aids ay nagtitrigger sa model run na ito. Ang peak intensities ay mula 185 hanggang 220 kilometers per hour kung saan ang HAFSA ang pinaka-agresibong modelo. Ang mga modelo ay sumasang-ayon sa mabilis na paghina sa loob ng susunod na 3 araw at mas unti-unting paghina sa loob ng susunod na 5 araw. Ang JTWC intensity forecast ay malapit na sumusunod sa HAFSA dahil sa inaasahan na mabilis na pag-unlad sa ilalim ng mga epekto ng lubhang kanais-nais na kapaligiran. Babala bilang 13. Impormasyon mula sa Joint Typhoon Warning Center. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Joe Media.